Good morning sa lahat. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 22 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jose, chapter 11. Ang pag-ibig ng Diyos sa rebelde niyang bayan. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos. Jose chapter 11 verse 1. Nang bata pa ang Israel, siya ay aking minahal at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Verse 2, ngunit habang siya tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga baal at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Verse 3, ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, inakay ko siya sa kanyang paghakbang, ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Verse 4, pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila mapakain. Verse 5, magbabalik sila sa Ehipto at paghaharian ng Assyria sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. Verse 6, lulusobin ng kaaway ang kanilang mga lungsod, wawasakin ang pampinid sa kanilang mga pinto at lilipulin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Verse 7, ang bayan ko ay nagpasya nang tumalikod sa akin kaya't sa pamatok sila'y itinakda at walang sinumang makakapag-alis nito. Napansin nyo guys, ang Ehipto at itong sa Israel, bakit 'di ba yung umpisa kinuha inalis din sila sa Ehipto at dinalis sila sa lupang pangako? Nagtataka lang talaga ako, sino ba ang Diyos ng Ehipto? Bakit ayaw na ayaw ni Father God sa kanila? Yung kumbaga sa sa generation natin ngayon, sino ba ang tinatawag na Diyos ng mga taga-Ehipto guys? Siyempre wala tayong alam, kanya-kanya pananampalataya yan. Pero dito kasi parang yung verse 5 guys, nakita mo, magbalik sila sa Ehipto at pagharian ng Assyria sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. O diba? Inalis na nga sila sa Ehipto tapos babalik pa sa Ehipto. Ano yun? May lupa na nga silang pangako na binigay ni Father God sa kanila eh. Okay, verse 6, lulusobin ng kaaway ang kanilang mga lungsod, wawasakin ang pampinid sa kanilang mga pinto at lilipulin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Verse 7, ang bayan ko ay nagpasya ng tumalikod sa akin kaya't sa pamatok sila itinakda at walang sinumang makakapag-alis nito. Verse 8, pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Zeboim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Verse 9, hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na Diyos na nasa kalangitan. Nasa kalagitnaan, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Yun naman pala Father God, so alisin naman na yung mga gira-gira dyan. Kasi guys, may gira sa pangkasalukuyan eh. Ito kasi yung generation na to, hindi natin to generation, lumang mga tao na yan. So, sa generation natin ngayon, nawawala ng giyera. Okay, verse 10. Susundin nila si Yahweh, siya ay uungal na parang leon at mula sa kanluray nanginginig na darating ang kanyang mga anak na lalaki. Verse 11, nagmamadali silang darating na parang mga ibong mula sa Ehipto at mga kalapating mula sa Assyria. Sa kanilang tahanay ibabalik ko sila, sabi ni Yahweh. Hinatulan ng Israel at ang Juda. Hosea chapter 11 verse 12, sinabi ni Yahweh, nilinlang ako nitong si Ephraim at dinadaya ako nitong si Israel. Ang Juda na may naghanap pa rin ng ibang Diyos at kinakalaban ang banal at matapat. Nandito na tayo sa aklat ng Hosea chapter 12 verse 1.
Ang Ephraim ay umaasa sa wala at maghapong naghahabol sa hangin. Puro kasinungalingan at karahasan ang ginagawa. Nakikipag-isa sa Assyria at nakikipagkalakal sa Ehipto. Verse 2, may paratang si Yahweh laban sa Juda, paparusahan niya si Jacob ayon sa masama nitong pamumuhay at gagantihan ayon sa kanyang mga gawa. Verse 3, nang sila'y nasa sinapupunan pa, dinaya na ni Jacob ang kanyang kakambal at nakipagbuno sa Diyos nang siya'y malaki na. Verse 4, nakipagbuno siya sa anghel at nagwagi, umiyak siya at nakiusap na naway pagpalain. Nakatagpo niya ang Diyos doon sa Betel at ito'y nakipag-usap sa kanya. Verse 5, si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yahweh ang kanyang pangalan. Sa Tagalog guys, mayroon siyang pangalan talaga, Yahweh. Pero pag sa English, puro adjective lang siya. Okay, verse 6, kaya manunumbalik kayo sa Diyos at mamuhay kayong may pag-ibig at katarungan. Patuloy kayong umasa sa Kanya. Verse 7, sinabi ni Yahweh, gusto nilang gamitin ang timbangang may daya. Verse 8, nais nilang apihin ang kanilang kapwa. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko ang kayamanang ito para sa aking sarili, ngunit lahat man ng kanyang kayamanan ay hindi sapat pambayad sa nagawa niyang kasalanan. Verse 9, ako si Yahweh ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Muli ko kayong papatirahin sa mga tulda gaya ng panahon ng mga itinakdang kapistahan. O diba guys, yung bahay nila nung araw, puro tulda lang siya. Kasi diba naglalakbayan mga yan? Pag magawa sila ng bahay na konkreto, paano na lang nila bubuhatin yun? So yun. Ano rin naman may katwiran na tulda lang yung bahay nila kasi nga lagi silang naglalakad nung araw sa hanggang sa makarating sila sa lupang pangako. Pero tulad ng alam natin dito, nabasa natin dati, si Moses tsaka si Aaron hindi nakarating sa lupang pangako, sila Joshua lang. Yung mga natira lang na hindi napatay. Kasi habang naglalakbay sila, puro makasalanan mga gumagawa ng kasalanan Okay, ulitin ko verse 9. Ako si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, muli ko kayong papatirahin sa mga tulda, gaya ng panahon ng mga itinaktang kapistahan. Verse 10, nagsalita ako sa pamamagitan ng mga propeta at sa kanila'y nagbigay ng maraming pangitain, maraming talinghaga rin ang sa kanila'y aking itinagubilin. Verse 11, laganap sa gaylid ang pagsamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sumasamba rito'y nakalaang mamatay. Naghahandog sa mga Diyos-Diyos ang turo ang mga taga-Gilgal at ang mga altar nila'y mawawasak, magiging mga bunton ng bato sa gitna ng kabukiran. Tayo kaya guys na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, panghabang buhay kaya ang buhay natin. Kasi pagka sumamba ka, mamamatay ka, diba? Tayo mga hindi sumasamba, ano kaya magiging buhay natin? May forever kaya? Hindi ka mamatay. How I wish. Kasi nga ayaw ko ng pangalawang buhay. Kasi pag namatay sila guys, pag namatay mga tao, diba, may mapupunta sa langit, may mapupunta sa yun yung ikalawang buhay nila. Kaya tayo hindi natin pinapangarap yung pangalawang buhay. Hindi ka sure kung mapupunta sa langit Okay, verse 12. Mawawasak. Ulitin mo yung verse 11. Laganap sa gilid ang pagsamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sumasamba rito ay nakalaang mamatay. O diba? Naghahandog sa mga Diyos-Diyos ang turo ang mga taga-Gilgal at ang mga altar nila ay mawawasak, magiging mga bunto ng bato sa gitna ng kabukiran. Verse 12. Tumakas si Jacob papuntang Aram at doon ay nakatagpo ng mapapangasawa. Nagpastol siya roon ng mga tupa upang makamtan ang kamay ng isang dalaga. Verse 13, inilabas ni Yahweh ang Israel sa Ehipto sa pamamagitan ng isang propeta. Si Moises yan guys. Sa pamamagitan ng isang propeta at sa pamamagitan din ng propetang ito, pinangalagaan niya ang Israel.
Verse 14, matindi na ang galit ni Yahweh kay Ephraim dahil sa kasamaang ginagawa nito. Kaya't siya ay paparusahan ni Yahweh at pagbabayarin sa kanyang mga kasalanan. Bukas na itong guys, chapter 13 for 23 August 2024. Hanggang ilang chapter ba ang Hose? Oh, hanggang bukas na lang pala tayo. Tapos next is aklat na ng Joel. Hanggang 14 lang bukas chapter 13 tsaka chapter 14 babasahin natin. Okay lang lumagpas tayo ng oras. So, yan. Bye everyone. God bless.